Bakit nagalit siya at pinagsabihan mo na iusod lang sa sasakyan? Opo, sir. Tapos sabi ko, sir, kung pwede po, iusog yung sasakyan kasi po papasok po ako. Tapos sabi niya sa akin, ikaw, namumuro ka na sa akin. Pag-uwi ko, madilim, umaatras ako dun sa may harapan nila. Okay. Nakikita naman niya ako umaatras, iniharang niya po yung motor niya at binusinahan niya ako ng todo. Imbis na humingi ka ng pasensya, tapos pa yung problema, ang dami mo pang sinasabi. Yun lang naman po ang nangyari. Pumunta ka sa bahay mo, tama? Paglabas mo sa bahay mo, may dala kang nice sling bag, tama? Yes po, po. Bumunot ka ng baril, tama? Yes po. Bakit kay tapang-tapang mo sa harapan ng bahay na hindi sa iyo? Pumunta ka, nag-effort ka para kunin yung baril na yan. Anong ibig sabihin yan? Ididikdik ko sa kokote mo. Pag ako pumunta rin at makita kong baril mo, kukunin ko, palo ko sa ulo mo yan. Hindi ako nagbibiro. Wala kang karapatan magbaril. Hindi ka pwede magbaril. Hindi ka dapat pwedeng bigyan ng lisensya o LTAC. Edward Ignacio Olivares, isurrender mo. Isurrender mo yan. Isurrender mo. Isurrender mo. Narinig mo ako? Kapag kayo'y ipinabitag kay Ben Tulfo, obligado kayong sumagot. Kapag hindi, tatrabahuin namin kayo, pupuntahan namin kayo kahit magtago pa kayo sa palda ng misis nyo, sa palda ng lola ninyo, hahanapin namin kayo. Kaya pinagkaloob namin ng karapatan ng iyong marinig ang panig ninyo, sagutin nyo. Live sa ating studio, nagrareklamong ka-live-in partner na sina Arjun at Fame. Yung nangyari na yan, bakit nagalit siya at umuwi muna sa bahay, pinagsabihan mo na iusod lang sa sasakyan? Opo, sir. Bali, ano po kasi siya, sir. Bali, mainit na po yung ulo niya. Tapos sabi ko, kuya, baka pwede po iusog yung sasakyan. Nakiusap ka pa niyan? Opo, nakiusap pa po ako niyan, sir. Tapos sabi ko, sir, kung pwede po, iusog yung sasakyan kasi po papasok po ako. Tapos sabi niya sa akin, sir, nung Huwag ka magmura. naiusog niya na po, umano pa siya, sir, tawag dito, nagmura pa siya nun, sir. Tapos sabi niya, ikaw, namumuro ka na sa akin. Sabi niya Namumuro ka na. sa akin. So, sumagot po ko, sir, na, bakit ako, sir, kuya, namumuro sa inyo, sir? Wala naman po akong atraso sa inyo, sir. Sabi ko, pag araw-araw nga ako kayo nakikita, sir, sabi ko, binabati ko pa ako kayo, sir. Sabi ko, Okay naman kayo sa relasyon. ano na, sir, hindi naman po kami totally nag-uusap niyan, sir. Pero binabati mo lang siya pag Opo, nakikita mo. binabati ko lang po siya, sir. Parang paramdam ay kumusta, parang ganun lang. Pero pag ano kasi, sir, pag nakainom siya, lagi siyang Ibang usapan na. ibang usapan na pag Okay. Ikaw naman, kumusta ka naman, Fame? Okay naman po, sir. Kaya lang kasi ako, sir, ngayon hindi po talaga ako makapasok. Tulad po nito, nag-aalala po ako dito kasi malayo po yung tinatravel niya. Nakikitira lang po ako sa kapatid ko ngayon. So, hindi na kayo nakauwi sa lugar? Hindi na po, sir. na po. Wala Kasi nang gabi na, sir. kapitbahay lang din po kasi namin eh. Makapangyarihan ba to si Edward? Kasi ano po, may time po kasi na na bibili po ako sa tindahan. Nakaabang po dun si Kuya Edward. Okay. Tapos yung si Kuya Kuya Boyet Boyet po. chewin niya Tapos po. kinausap niya po ako. Sabi niya, pwede ba pag-usapan na lang natin to? At Okay. gusto mo, areglohin na lang natin 1,000 para wala na Alright. tayong away. Okay, sige. So, nakipag-areglo naman? Hindi po. Hindi po. So, bakit kayo nandito? Ano matutulong ko sa inyo? Makasuhan, Makasuhan po. siya, sir. Kasuhan siya. Okay, sige. Para marinig naman natin, kabilang panig. Hindi magiging balanse ang sumbong kapag hindi natin na marinig ang panig ni Edward Ignacio Olivares. Edward Ignacio Olivares, ano ba nangyari dito? Bakit kay ipinatulfo ng kapitbahay mo? Pasensya na po kayo, nakakahiya. Nagsimula po kasi sa terreno dahil doon sa parking. Okay. Umaatras po kasi ako. Okay. Ganito po kasi hindi akin yung sasakyan. Talya po hanap buhay namin. Nagro-road test ko. Pag uwi ko, madilim, umaatras ako dun sa may harapan nila. Okay. Tapos po, nakikita naman niya ako umaatras. Iniharang niya po yung motor niya at binusinahan niya ako ng todo. Okay. Yung po akong nangyari. Tapos nagsalita siya sa akin. Sabi ko, nakita mo na akong umaatras. Kung businahan mo pa ako, ihaharang mo pa yung motor mo. Hindi mo muna ako pinatapos na umatras. Hindi wala sa akin yung talunan. Sinasabi ko sa kanya. Okay. Kasi ang dami na sinabi na kung ano-ano. Ang sabi ko,
Imbis na humingi ka ng pasensya, tapos pa yung problema, ang dami mo pang sinasabi. Mhm. Yun lang naman po ang nangyari. Edward, Yes po, sir. galit ka ba? Ay, hindi po, sir. Ano lang po. Oh, Edward, Punto na. Edward, makinig ka. Yes po. Ayoko nang natatas ng boses dito, ano? Pag ako nang humaharap, iba na ako. Ibang Opo, sir. Hindi po. Ganito lang po talaga yung boses namin. iba ako. Pwede Apo, bang igalang mo ako? Magmahinahon ka, mahinahon ako. Okay? Opo, sir. Una sa lahat, gusto kong sabihin sa iyo, pumunta ka sa bahay mo, tama? Yes po, opo. Totoo po yun. Paglabas mo sa bahay mo, may dala kang nice sling bag, tama? Yes po, opo. Bumunot ka ng baril, tama? Yes po. Kung na sa katuparan mong napatay mo, binaril mo, itong lumapit sa amin, tawag niyan, Okay. ay, alam mo ang ibig sabihin yan? Sir, Hindi, ang tao, alam mo ang ibig sabihin yan? Murder yan. Yes po. Pero hindi po mangyayari, sir. Hindi, yun ang ibig sabihin. Makinig ka muna sa akin. Shut up and listen. Yung umalis ka, pumunta ka sa bahay, alam mong ginawa mo, kumuha ka ng baril. Let's say, sabihin natin, kahit toy ganyan. Pumunta ka sa bahay ng may bahay, sa harapan ng kanyang bakuran. Pinapalabas mo siguro, nakikita sa CCTV, hindi magsisinungaling. Hindi po. Sandali, makinig ka. Yung ginawa mo, kahit totoo, hindi sasabihin mo, nikilado yung baril na yan, grave threat yan. Ang isang bagay na kumbaga pinagplanuhan mong bumunta sa bahay mo para kunin ang baril mo, may tangka ka, may kumbaga, ito'y parte na to. Yes po. Murder kung sakaling pinatay mo siya. Pero di sa parting to, sinadya mo to pinagplanuhan mo. Talagang pumunta ka, nag-effort ka para kunin yung baril na yan. Anong ibig sabihin yan? Bakit kay tapang-tapang mo sa harapan ng bahay na hindi sa iyo, tapos pumunta ka riyan, tapos nakatayo ka, nakita ang CCTV, bumunot ka ng baril dyan sa sling bag mo, na hindi mo na pag-aari? Narinig mo ba ako? Yes po, sir. Opo. Ididikdik ko sa kokote mo, kung yung baril na yan, palo ko sa ulo mo yan, huwag ka loloko-loko sa akin. Narinig mo ba ako? Okay po, sir. Opo, nakikinig po. Pag ako pumunta rin at makita kong baril mo, kukunin ko, palo ko sa ulo mo yan. Hindi ako nagbibiro. Lintek yung ginawa mo na yan, parang akala mo siga ka. Tanong ko sa iyo, anong klaseng baril yan? Mahaba ng konti, 45 ba yan, Nikilado? Sir, ano? Anong klaseng baril yan? 45 po, sir, yung 1911. Alright, 45, 1911. Tanong ko sa iyo, may LTAP ka ba? Sir, wala po. Wala. Wala. Okay, makinig ka. Okay, makinig ka. Ha? Gun ban ngayon, wala kang lisensya, loose firearms yan, kinakailangan mabisita ka namin. At ilabas mo yung baril mo na nakita ngayon sa CCTV, i-surrender mo yan, kapag hindi, malilintikan ka. Sa linya ng telepono, ang Public Information Officer ng Region 4A sa PNP, si Colonel Lieutenant Colonel Chitadel Gorian. Magandang umaga sa iyo, Colonel. Yes, sir. Sir, good morning po, Sir Ben. Alright. Yes, sir, napakinggan ko po, sir. Ano masasabi niyo ngayon, Colonel? Wala siyang LTAP, may 45 siya, lumabas siya ng bahay niya, nandun, binunot niya sa sling bag niya. Kung makikita mo ngayon, sa harap ng bahay ng hindi sa kanya, tinakot niya, grave threat, at pagkatapos yung baril na yan, wala pala siyang LTAP 45, 1911, Nicolado. Inamin niya. Wala siyang LTAP. So therefore, Colonel, baka Yes, pwede sir. ko Yes, sir. pwede ko pong kayong sabahan sa iyong Chief of Police, ay testan niya na yan. Opo. Bisitahin at para kunin ang baril nito, kumpiskahin, masampulan, hindi above the law to kasi may Yes, gun sir. ban tayo. Kahit na nga ako, lisensyado, license to possess firearms, may permit to carry, nire-respeto ko kung ano yung patakaran ng ating mga alagad ng batas. Pag sinasabing gun ban yan. Yes po, sir. Eto. Sir, i-report po natin agad yan sa Imus Police Station para immediately ma-actionan po agad natin. At yan po itututukan po natin because obviously under po tayo ng gun ban, so may paglabag po na nagawa. So i-report po agad natin. Siguro po papasamahan po natin ang ating pong complainant para ma-process po agad kung ano man po ang pwede nating i-file na complaint po against the person. Alright, Colonel, simple lang. Ako ho'y magsasuggest dahil gun ban po ngayon. Pwede po bumisita ang ating, ito po, yung ating Chief of Police dyan at ang pinakamalapit na presinto to visit him and ask and knock at the door dahil ito po'y pwedeng gamitin. Umamin siya 1911, 45. Pwede pong ipasurrender at gusto po namin nakita, sinusurrender niyang baril niya. Wala siyang karapatan, wala siyang lisensya, loose firearm. So therefore, pwede pong gawin ng pulis yan. Makikipagtulungan po ang barangay dyan para bisitahin siya. Nandyan ka ba ngayon? Itong narareklamo natin ngayon. Nandyan ka ba ngayon, bossing?
Sir Ben, ito po. Makinig ka. Okay? Edward Ignacio Olivares, isurrender mo yung loose firearms mo. Wala kang karapatan magbaril. Hindi ka pwede magbaril. Narinig mo ako? Isurrender mo yan. Isurrender mo. Isurrender mo. Narinig mo ako? Opo, Sir Ben. So, siguraduhin mo, bibisitahin kita riyan kapag hindi mo ginawa. Hindi ako nagbibiro. Opo. Iso-surrender mo dahil makikipagtulungan ng barangay dito, bitag na pumasok dito. Kukunin namin ng barangay to witness na yan. Using this, tatawagan namin yung firearms and explosive ng Campo Crame at dito pala sa parting to, may problema ka lang, may kaso ka na. Opo, Sir. Ngayon pa lang, mananawagan na ako sa iyo, maawa ka sa sarili mo. Magkakakaso ka! Gun ban ngayon. Opo, Sir. Colonel, sabihin mo sa kanya kung anong kasong nararapat dito. Kung ako sa iyo, naku, mali. Etong ito, pag nagreklamo na to, wala akong pakialam kung sino ang kinakapitan mong talpulanong malaki dyan sa Cavite. Babanggain ko yan si Bitag ako. Lalo na sa mga taong nananakot, nang-aabuso sa lugar, nagsisiga-sigaan, ikaw ang mga taong gusto ko makatapat. Paamuhin kita. Agila ka, gagawin kitang sisiw. Cobra ka, gagawin kitang bulate. Maayos ka. Tigre ka, gagawin kitang kuting. Buhaya ka, gagawin kitang butike. Maayos ka. Colonel, nandyan pa kayo, Colonel? Opo. Well, ako po, Colonel, bahala na. Nasasabi ko na, galit ako sa mga taong kapareho nito. Inaabuso, gunban pa naman ngayon. Siguro, Colonel, makipag-ugnayan na po kayo. Kami makikipag-ugnayan rin sa Chief of Police dyan sa Imos. Pick up, kumare, to invite and then explain, if necessary, surrender. Kami po'y co-cover po namin yan dahil hindi po pwede ito. Opo. Yes po. So, kaya ikaw, Edward, umayos ka na. Tigil ng pagkakasiga-siga mo. May isang siga rito, talagang tuturuan ka kung paano maging siga. Sa tamang lugar, huwag ka mananakot. Dahil isang araw, ito, pinadadama ko sa iyo kung paano ka matakot ngayon. Matakot ka sa batas. Matakot ka pag wala ka sa lugar. Naintindihan mo ba ako? Opo, Sir. Opo. Okay, Colonel, maraming salamat po sa iyo. Maraming salamat din po, sir. Sa inyo naman, takot pa kayo. Gusto mo, punta ako roon sa harap niya. Ikaw sa gilid ko. Harapin ko to. Gusto mo? Hindi naman po, sir. Ano lang kasi, iniisip ko lang kasi yung asawa ko. O, makinig ka rito. Olivares, Edward. Edward, Sir, nakikinig po ako. umayos ka. Parang mukhang kumakasa ka. Makinig ka. Pag ito ginalaw mo, kapag ito tinutukan mo ulit, babalik ako dyan. Tandaan mo to. Opo, Sir. Galit ako sa mga tao nagsisigas-sigaan. Pero, hindi po. Gusto ko nga po makipag-ayos sa kanila. Ay, nako. Bago ka magpag-ayos, kaso muna. Opo, Sampa ano po, mo na ng kaso, ramdamin mo, namnamin mo ang mga batas na nilabag mo. Opo, Hindi pero, ka above the law. nagawa po Pagkatapos sa akin ka yung makasampa ng kaso at makulong man dyan sa ginawa mo na yan, tsaka sila aareglo sa'yo para matikman mo kung paano ngayon, this time, na maging matino ka na, matuto ka, magdusa ka. Alright? wala po. Antayin mo na lang ako. Shut up! Antayin mo na lang kami dyan, okay? O, takot ba kayo? Opo, kasi ano, Hindi ka na dapat matakot. Ako na nagsasabi sa'yo. Sungkitin ko yan. O siguro natatakot ka pero nasa panig mo ako eh. Yes, sir. Buisit ako sa mga ganyang klaseng personahe eh. Hindi ako nagsisiga-sigaan. Likas sa akin ng siga, ikaw. O sige, kung takot to, di matakot ka. Hindi naman kasalanan kung matakot ka. Ikaw, takot ka pa? Hindi na, sir. Pagod! Ala, bakit ka dito? Ay, 5. Okay. O, tigil na yan. Wala nga, hindi ka natakot. Usap tayo sa baba. Opo. opo, sir. Alright? Opo, sir. Edward ka. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. I want somebody to go doon sa Imos, doon kung sino yung nanutok, kumpiskahin ng baril, kasama yung Imos Chief of Police, surrendered firearms or else pukpok ko sa ulo niya. I want his firearms surrendered in the presence of the police kasi unlicensed yun. Gun ban ngayon, okay? Call the Chief of Police. This is gonna surrender the gun which showed sa TV. Voluntary to, and at the same time, coordinate with the barangay. Pick it up today. Ayaw, tutukan mo. Sige, bukas. Early morning. Alright, give me something. Alright? I-document natin and everything. I want a full episode on this.
Ngayon sir, kinakausap po kami ni Major Chavez po. Ini-interview po yung complainant kung ano po yung gusto nilang mangyari po. Siguro, if for the majors, parang FYI, parang sa kanya, we have the videos, as a matter of fact, and there's a complainant. But then again, kanpan tayo, period. So everybody follows. The problem with the respondent abuser, nakita sa CCTV na tinutukan niya ng 45. And he basically said it's a TV that it's a 45. No registration, no permit to carry. It's shown in the video, pumunta siya doon sa harapan ng bahay ng complainant, making a scene, and pulled out a gun from his sling bag. So that's enough to basically look. Kasi una, the firearms and explosive na kampo namin, wala siya sa listahan, but he's got a gun. Kasi kung meron siyang LTAP, talagang marirevoke yan. In this case, wala siyang LTAP. It's a loose firearms. It's shown he confessed. The person must be invited for questioning. So now, that's enough. Siguro nabigyan admission order. After investigation dito, formally to be filed the complaint sa police station. The police can act accordingly, go straight diretso na sa bahay ng suspect to be invited. In the presence of the barangay, dapat pagpunta roon because that's enough. My probable cause na talaga imbitahin siya. Because he confessed, he must surrender the gun. Inamin niya sa kanya yun. That's enough. So para sa akin, everything else, ministerial na yan ang gagawin nila. But we want to make sure that this person na umabuso na may patas tayo, gunman, must be punished. I don't know kung ano isang pangkaso ng mga police natin. That gun must be confiscated. The person who I talked to even acknowledge na andun sa kanyang baril, he's ready to turn it over sa mga police. End of story. May nabalita po, umere po sa Bitag po. After po nung malaman po ni COP ng aming hepe, si Lieutenant Colonel Jack Angog, yung pagka-ere, siya po mismo umaksyon, pinuntahan po, binalikan po niya uli yung talyer. Yun naman po, nakausap nila doon ito si Edward. At napakwento nga po ni Edward, nalaman po ni Hepe kung ano po yung talagang mga pinagmula nung naging pangyayari noong September 11. Hindi naman po talaga itinanggi ni Edward na ginawa niya. Pero ang inano lang po niya ay ang kanyang ginamit na baril ay toy gun. Pwede po ba natin makita yung toy gun po na inano? Ito po, actually, ito po yung toy gun na sinasabi ni Edward na ipinanutok niya kay Earl Jan. At ito din po yung toy gun na isinurrender ni Edward kay COP noong October 4. Pellet gun. Replika po siya ng caliber 45 1911 model. Ito po yung laruan ng kanyang mga anak. At kalimitan po, pinamamaril nila doon ng mga pusang gala. Para na nag-ahaluwat ng mga pagkain doon sa kanilang bahay. If you like this video, give us a thumbs up, click like, and subscribe to be notified.